Good day everyone, I am Howie Steven Nuego from BEC 4B, and today I will discuss the Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. What is the Republic Act number 10175? It is an act defining cybercrime, providing for the prevention, investigation, suppression, and the imposition of penalties therefore and for other purposes. And next is the core purpose of the RA 10175 to address legal issues in online interaction, protect computer systems and data from misuse, abuse, and illegal access, and promote a safe environment for ICT development while facilitating international cooperation in combating cybercrime. Ang next naman natin is the common types of cybercrimes. The first is phishing and social engineering. Ang phishing and social engineering ay ang pagpapadala ng mga mapanlinlang na mensahe o pakikipag-ugnayan para lokohin ang mga tao na ibigay ang kanilang sensitibong impormasyon tulad ng password, detalye ng bangko, at numero ng mga ID. And next, malware attacks. Ang malware attacks is ang pagkalat ng nakakapinsalang software tulad ng virus, ransomware o spyware para sirain ang mga device o kunin ang data o kontrolin ang sistema. Next is ang hacking. Hacking is ang pagsira sa sistema ng hindi otorisadong pag-access sa mga computer system or network para kunin ang datos. Nagdudulot ito ng pinsala o makakagambala ito sa operasyon. Next is yung identity theft. Ang identity theft ay ang pagkuha ng formal o personal na impormasyon ng ibang tao para gamitin at gumawa ng krimen o manloko. Next is online fraud. Ang online fraud is yung panloloko online, mga pandaraya na ginagawa sa internet para makuha ang pera o ari-arian ng ibang tao. Tulad ng peking tindahan, online scam, at iba pa. Next is ang denial of service. Ito naman is yung pagpigil sa serbisyo, pagpapalakas ng trapiko sa isang website o network para hindi na ma-access nito ng mga lehitimong gumagamit. And the next is cyberbullying. Ito naman yung panunukso online paggamit ng mga digital platform para bulihin o bantaan o ipahiya ang ibang tao. And the next is the cyber espionage. Ito naman yung pagkuha ng sensitibong informasyon mula sa mga negosyo o pamahalaan para sa pampolitika, pang-ekonomiya o kompetitibong kalamangan. And next is yung child exploitation. Ito yung paggamit sa internet para saktan ng mga bata tulad ng pag-uugnay sa kanila para sa masamang layunin, pagkalat ng mga hindi angkop na nilalaman. And the last one is yung data breaches. Ito yung pagbukas ng datos ng hindi otorisadong pag-access o pagkalat ng sensitibong impormasyon tulad ng datos ng mga kliyente o personal na talaan. And ang next naman is yung mga kaukulang penalties pag nag-commit ka ng isa sa mga cybercrimes. First is illegal access and unauthorized access. Ito is naglalaman ng 6 years and 1 day to 12 years imprisonment or a fine of at least 200,000 pesos. Next is against critical infrastructure.
For illegal access, penalties increase to 12 years and 1 day to 20 years imprisonment and a fine of at least 500,000 pesos. Next is yung computer-related forgery, fraud, identity theft. Dito naman is binubuo siya ng 6 years and 1 day to 12 years imprisonment or a fine of at least 200,000 pesos. Next is cybersex, child pornography, imprisonment of prison mayor and fines with the child pornography penalties often elevated. Next is unsolicited commercial communication. The fine is arresto mayor, shorter imprisonment or fines from the 50,000 pesos to 250,000 pesos. And last is the attempt aiding acts. Penalties are 1 degree lower than the main offense, with the fines between 100,000 pesos to 500,000 pesos. And that's all. Thank you.